Sumating po ang biyaya, awa, habag, kapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Hawa. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat po ng inaabot ng pangaral ng ating channel ito sa iba't ibang panig ng buong mundo, maging dito sa atin sa buong Pilipinas. Muli natin pasalamatan si Abay Hawa sa buhay na pinagkaloob sa bawat kapatid sa kapulungan, maging sa lahat po ng ating mga pagsabuhay. Maraming pong salamat, Abay Hawa. Ngayon po ay September 15, 2025 at napapong alas 4:26 ng hapon dito sa atin sa buong Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga non-viewers. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga kapatiran sa iba't ibang panig na buong mundo. At magandang hapon po sa lahat po na nagbukas ng kanilang mga cellphones, kanilang mga tahanan upang kayo po ay mapapanood, mapakinggan dito po sa ating ginagawang pangaral araw-araw, Lunes hanggang Sabado alas 4:30 dito po sa Facebook Live. Muli isang mabiyayang kahinig po sa bawat isa at lobin po ni Abay Hawa na magbukas siya ng pangunawa sa lahat ng abuti ng pangaral ng The Assembly of Yahweh Teach. Ang ating paksa sa hapon kong ito, kaunting kalaman sa kasulatan. Unang bahagi, 8:28 ng Roma. Nasabi niya, alam natin na lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Minsan pa natin pasalamatan si Abay Hawa sa buhay na ipinagkaloob sa bawat kapatid sa kapulungan, maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay, mga ating kamag-anak, asawa, kung mayroong magulang, anak, manugang, bayaw, apo. Yan o yung binubuo ng isang pamilya eh. So, na pinagkalooban ni Abay Hawa ng buhay sa araw na ito. Marami ho ang hindi na nakarinig, hindi na sumikat ang araw, hindi na nila nadama yung araw na ito sapagkat dumating na sa kanila yung katakdaan. Subalit tayo bilang nasa kapulungan at ang ating mga mahal sa buhay ay mayroong pang buhay. Pagkakataon nito para sa atin. Sa iba, sa mga nasa laman, ang iniisip kasi nila talagang buhay pa sila. Ibig sabihin, wala naman hong Diyos sa kanila. Kaya antimano, ang pagkaalam nila, basta sila ay kinabukasan buhay. So, salamat po tayo. Salamat po tayo at pinagkalooban tayo ng pangunawa, pag-iisip na meron palang isang makapangyarihan sa lahat na nagbibigay ng buhay na ang pangalan ay si Abay Hawa. At doon sa iba naman, na nagpapatuloy sa gawain ng laman, pagkakataon pa rin ng mga taong lumalakad sa laman na magbago. Sa bagay si Abay Hawa naman na may ang gagawa ko nun. So, sana maging mabiyayang pakikinig po sa bawat isa. Magandang hapon, Sister Ging Macar, Brad Emiliano Umali, Sister Lolita Corsiga, Juliet Umali, Brad Jesse Juarez, Sister Shirley Radariza, Carlo Rol, Leonardo Corsiga, Sister Lori Calderon, Troy Corsiga, Sister Chris de la Cruz King, magandang hapon, Sister Loren Paulan Fernandez, Brad Sam Rotoni,
Sister Vivian Bando Humana, Brad Noli Tongkua, Nel Umali, Brad Rodelio Nava, magandang gabi na sa iyo dyan. Jan Mer Corsiga, Brad Edmundo Umali, Lisa Indemibli Corsiga. Ayun po. Ay! 4:31 na pala. Sige. Huling binasa kay Sister Lisa. Lisa Indemibli. Yeah. So itong paksahon natin na ito ay siyempre sa bawat paksa, bawat araw na dinadagdag sa atin, padagdag ng padagdag ang karunungan, kaalaman na ibinabahagi sa atin ni Abayaw. Yun kasing napapakinggan natin, hindi ito galing sa isang eskwelahan ng isang relihiyon. Oo, hindi ito nanggaling sa pagtuturo ng mga puno ng mga relihiyon. Yung napapakinggan natin araw-araw. Katulad ho nung pinag-aagawan ng marami, yung Mateo 28, Gawa 2:38. Kung papansinin natin, sa panahon kasi ng unang siglo, ang pangangaral ho kasi nila, tulad nung nangyari kay Juan, pinauna niya si Juan para mangaral. Kanino? Para dun sa mga Hudyo, sa mga Israelita. So, makapangaral si Juan, sinasabi niya, magsisi kayo. Sino sinasabihan niya? Ay di yung mga Hudyo, yung mga Israelita. Ang mga reliyon ay gumagamit ng talata na sinasabi ni Juan na hindi naman pala para sa kanila. Sa madalit sabi, ginagamit lamang nila yung sitas para sabihin nila na parang ipinalalagay nila sa kanilang sarili na sila yung inutusan. Alam mo, katulad ng Mateo 28, no? Sabi ho dito, sa 28:16, pumunta labing isang alagad sa Galilea sa bundok na sinabi sa kanila ni Yahawasyay. Nang makita nila si Yahawasyay, sinamba nila. Subalit may ilan sa kanilang nag-alinlangan. Lumapit si Yahawasyay at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit, sa lupa, kaya humayo kayo. Sino yung inuutusan dito? Ito yung 11. Gawin ninyong alagad ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Doon nagkamali ang marami. Kinote nila yung iniuutos doon sa 11, na yung 11 naman, base doon sa Mateo 10:5, hindi sila pupunta talaga sa mga Hintil. Para sa mga Hudyo lang sila. Yan yung kinapapalooban nila Mateo, talagang para sa Hudyo. So, ibig sabihin, kung gagamitin mo yung 28 ng Mateo na hindi naman pala sa iyo, ano ang pwede mong itawag doon? Kasi ginamit mo yung isang talata na hindi pala naman para sa iyo. Kasi kaya ko idinidiin yung salita ditong yung personal pronoun para mas maintindihan natin eh. Kasi kung babasahin mo lang yan, nakatulad ng pagbasa nila, nagpipretend sila na sila yung inutusan. Di ba? Kasi sabi niya kaya tumayo kayo, gawin yung alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. So ang ginawa ng mga reliyon, kinakapikat yung sitas at humayo nga naman sila sa buong sanlibutan. Samantalang, yung sitas na yan ay para lang doon sa bisinidad ng Jerusalem, doon sa mga nasa gilid-gilid lang.
Hindi yan para sa buong sanlibutan na katulad nung gusto nilang i-portray o gusto nilang ipamala sa tao. Kaya nga sa dami ng pangangailangan, kasi gumawa ang reliyon ng pangangailangan eh. Bakit hindi? Biro mo, mangangaral ka sa buong sanlibutan. So yung pangaral mo sa buong sanlibutan, nangangailangan ngayon ng malaking pera. Hindi ba? So yung ginagawa nila ay pretending na sila yung inutusan at kung mangangaral ang wika sa buong sanlibutan, kailangan natin ng pera. Kailangan natin ng salapi. Hindi tayo makapangangaral. Nung wala pa nga ho itong itong Facebook at saka YouTube, na talagang sa madaling panahon, nakabili sila ng nakabili ng mga, halimbawa, katulad doon noong magpapatayo ka ng isang katulad ng Channel 5, Channel 2, TV station o radio station. Di ba? Ang dali nila nakalikom. Bakit? Kasi yung pangangailangan na kailangan ipangangaral sa buong mundo ang ebanghelyo. Na kinuha nila yung Mateo 28 na hindi naman pala sila. So ano ang mangyayari doon? Dinagdagan mo. Bakit? Hindi naman pala para sa iyon eh. Hindi naman pala para sa inyo. Bakit nyo kinuha yan? So nagmula doon sa kasinungalingan, nagsimula sila sa kasinungalingan. Ang pundasyon kasinungalingan hanggang sa magtapos kasinungalingan. Doon yung laki ng pangailangan. Di ba? Milyon ang kailangan mong halaga para makapagtayo ka ng TV station, radio station. At yung iba ngayon, trying media pa, may dyaryo pa noong panahon na yun. Radyo lang ho, panahon ng 1990, ang isang oras, mga sabihin na natin, 900. Isang oras lang yun. Lalo na siguro kung sa television yun, noong mga panahon yun, 1990 yun. So, ibig sabihin, kung ginamit ng relihiyon, itong sitas na ito, Mateo 28, at saka yung Gawa 2:38, lalabas na talagang may panloloko, may kasinungalingan, may pandaraya na ginawa ang mga relihiyon. Yung naging bunga ng pandaraya na yun, ng panloloko na yun, ay nakita sa pamamagitan ng yaman. Kasi kailangan may pangangailangan na kinakailangan ipangaral sa buong sanlibutan ang ebanghelyo para magkaroon ng kaligtasan. Noong panahon kasi ng Kristo, base doon sa Juan sa 3, sabi niya, unahin ko na ko doon sa 1 para mas maintindihan natin. May isang Pariseo na nangangalang Nicodemo na pinuno ng mga Hudyo. Tatandaan natin yung Mateo, yung Marcos, yung Lucas, yung Juan, para yan doon sa mga Hudyo. Hindi ho tayo kabilang dyan, hindi tayo kasama dyan. Hindi tayo kasama. Sasabihin ng iba, kayo lang naman na nangangaral lang ganyan eh. Totoo yun. Bakit? Kasi yun yung atas ng banal na espiritu. Di ba? Ayan. Sige, itutuloy ko. Isang gabi, pumunta siya kay Yahweh at sinabi, Rabi, nalalaman po namin kayo'y tagapagturong mula sa Diyos, sapagkat wala makagagawa ng mahimalang ginagawa ninyo kung wala sa inyong Diyos. Sumagot si Yahweh, tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Paano may panganganak pang muli ang isang taong matanda na? Makapapasok po ba siya sa pupunan ng kanyang ina para muling ipanganak? Tanong Nicodemo. Sagot ni Yahweh, tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ang isang tao ipanganak sa pamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makapapasok sa karya ng Diyos. Ang taong ipinanganak ng laman ay laman, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka sa sinasabi ko sa iyo, kayong lahat, kailangang ipanganak na muli.
Umiiip ang hangin kung saan ito nais at narinig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan pupunta. Ganon din ang bawat ipinapanganak sa Espiritu. Paano pong mangyayari yon? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Yahweh, guro ka pa naman sa Israel. Nawa niyo yun? Ang kausap niya ay guro sa Israel, si Nicodemo. Guro sa Israel. Ibig sabihin lang talaga, tama yung ating ipinangangaral. Bakit hindi naman maging tama? Siya ba Yahweh ang may gawa nun? Hindi ba? Nasabi niya, guro ka pa naman sa Israel, hindi mo naunawa ng mga bagay na ito. Pakatandaan mo ang sinasabi namin ay nalalaman namin at pinatotohanan namin ay nasaksihan namin, subalit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwala ng mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, paano pa ninyo mapapaniwalaan ang sasabihin ko tungkol sa bagay doon sa langit? Wala pang sino mang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. Dito pa lang kung meron kang espiritu, talagang ang Kristo Diyos . Bakit? Kung ikaw ay may espiritu, pero kung ikaw ay nasa laman, tao. Di ba? Paninindigan mo yun. Bagay, sabi ko nga, hindi na ako nagtataka. Kasi nga yung laman, yung ipinanganak ng laman. Hanggat wala yung espiritu, mananatiling adapted. Ang isang taong ipinanganak dito sa mundong ito ay adapted ng lahat ng gawain ng mundong ito. Sino ang nagturo sa ating magsinungaling? Wala o meron? Wala nagtuturo. Sino ang nagturo sa atin? Para, sabi nga ho, magsinungaling, manlilang, manloko, mangalunya. Sino? Wala naman . Ibig sabihin lamang, talagang sibol. Bakit? Yan yung flesh or laman makamundo. Wala nagturo. Wala namang nagturong eskwela ng School of Liar o School of Lies. Wala naman . Ibig sabihin, talagang galing sa loob, katutubo. Di ba? So, hanggat ikaw ay hindi ipinapanganak sa Espiritu, mananatili kang laman, mananatili kang sinungaling, mananatili kang manloloko, mananatili kang mandaraya, mananatili kang madamot, mananatili kang makasarili, hanggat hindi ka ipinapanganak sa Espiritu. Nakapunin niya? Hindi ka makapagtatago. Di ba? Sabi niya, wala pang sino umakyat sa langit kundi ang mula sa langit, ang anak ng tao. At kung itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangan itaas ang anak ng tao upang sino mang sumampalataya sa kanya magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nung panahon na yon, kinakailangan sasampalataya ka. Noong unang siglo. Kinakailangan sasampalataya ka. Paano yung Brad sa panahon natin? Magkaiba. Malaki ang pagkakaiba sa panahon natin at sa panahon nila. Kaya nga doon sabi niya, sino man ang sumampalataya, 1:3, ano sabi niya? Upang sino mang sumampalataya sa kanya magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Akala nila yung sangkatauhan, lahat ng tao. Hindi, para ito sa mga Hudyo. Kaya ibinigay niya kanya kaysa isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay huwag mapamak. Ano sabi? Ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na lang. Kinakailangan, sasampalataya ka nung panahon na yon para magkaroon ka ng buhay na walang. Anong pagkakaiba niyang Brad sa panahon natin? Malaki. Oo. May pananampalataya rin, kaya lang pinili. Ayan yung atin nung paksa. Ano sabi niya?
alam natin na ang lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti. Sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, ibig sabihin mga Intil, sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Anong pagkakaiba sa panahon ng unang siglo? Kung sino man ang sasampalataya, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung hindi ka sasampalataya, hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa panahon natin, kinakailangan tawagin ka, piliin. Naturalmente, pagka ikaw ay tinawag, sasampalataya ka. Nakuha niyo po ba yan? So, paano kang makagagawa ng kasinungalingan na katulad na ginagawa ng mga reliyon? Kung pinili ka, kung ikaw ay hinirang, hindi ba? Ayan. Ituloy ko lang ho. Hindi, sabi dito, isinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas sa pamamagitan niya. Hindi hinatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya, sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Sino ito? Yung mga Hudyo. Ganito ang paghatol ng Diyos na parito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao. Sino yung mga tao na yun? Yung mga Hudyo, ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang magawa. Kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw, ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang magawa. Ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw, upang maihayag na ang ginagawa nila ay pagsunod sa Diyos. Pagkatapos nito, si Yahweh at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Judea. Nanatili siya roon ang kaunting panahon na kasama nila at nagpabautismo ang mga tao. Kita niyo may bautismo pa rito. Sino ito? Mga Hudyo, mga Israelita. Samantala si Juan ay nagbabautismo naman sa Enom, malapit sa Salim, sapagkat maraming tubig doon. Pumupunta sa kanya ang mga tao at nagpapabautismo. Hindi pa noon nabibilanggo si Juan. Minsan nagkaroon ng pagtatalo ang mga alagad ni Juan at ang mga Hudyo tungkol sa ritual ng paglilinis. So yung pangangaral ni Juan talagang para sa mga Hudyo at yung pangangaral ng Kristo ay para lamang sa mga Hudyo. Di tayo kabilang. Kaya bakit gagamitin mo yung 28 ng Mateo, yung gawa 2:38? Ba't mo gagamitin? Hindi naman para sa inyo yan. Brad, alam ba nila na yung ginagawa nila, nakapanloloko sila? Hindi. Nabigat. Hindi nila alam na yung ipinangangaral nila mali. Kasi kung alam nilang mali yung ipinangangaral nila, bakit pa sila? Bakit pa sila kung magpaaral ng mga mangangaral libo? Ibig sabihin, ang kanilang kaisipan, ang mindset nila, tama yung ipinangangaral nila. Diba? O sinong tao, sa palagay ninyo, na gagawa ng isang bagay kung inaakala niyang mali? Bakit ko pa gagawin yan? Ang akala ko mali. Diba? Sino mag-aakala na yung ginagawa mo ay mali? Naturalmente, kaya ka gumagawa ng bagay na yun, iniisip mo, tama. Tama yung ginagawa namin. Lumago nga kami. Dumami nga kami. Naging milyon. Ang dami na nga namin kapili. Dahil saan? Doon sa talata ng Mateo 28. Gawa 2:38. Di ba? Napakaliwanag ng sinasabi ni Pablo. Sa panahon natin, may pagtawag. May pagpili. Natural, pagka ikaw ay tinawag, yung pananampalataya ay bibigay sa iyo. Kasi yung pananampalataya, hindi mo naman basta-basta nakukuha yan. Ibinibigay yan. Kaya ka sumampalataya, ibinigay sa iyo. Di ba? Palibasa, nung unang siglo, ang ipinangangaral ni Juan, magsisi kayo. Nakaambana ang palakol. Kasi nga, doon sa gagawin nila, sa anak ng tao,
na pagpatay, pagpako sa krus. Pero hindi pa nangyayari, ha? Advance na yan, ha? Yan ang hindi ipinaunawa ni Abay Hawa sa lahat ng relief. So wala talagang maliligtas. Di ba? Kaya liwa-liwanag ng sinasabi ni Pablo. O tinanin niyo sa iba-ibang version. FSB. At alam natin ng Diyos ay gumagawa ng lahat ng bagay para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya sa kanilang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Hindi may pagtawag. Di ba? Samantalang nung unang siglo, sa panahon ng Kristo, sa panahon ni Yahweh ay kinakailangan sasampalataya ka. Dito may pagtawag, may pagpili. Di ba? Ang Biblia Tagalog 1978, nalalaman natin na ang lahat ng bagay ay nagkakalakit na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Sa makatwid bagay niya ang mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Ito'y tinawag alinsunod sa kanyang layunin. Kasi hindi, alam natin ang lahat ng mga bagay ay magkakalakit na gumagawa para sa kabutihan nila na mga umiibig sa Diyos, sa kanila na mga tinawag ng Diyos ayon sa kanyang layunin. Tinawag ng Diyos ayon sa kanyang layunin. Natindihan, ha? O tandaan niyo, sinasabi niya, hindi pinanganak ng laman nga. Kaya pala kahit anong gawin mo, kahit na anong gawin mo, magsalita ka, mangaral ka, at yan ay nasa laman, hindi mo babago. Malibang ipanganak ng Espiritu. Ang mga anak ay si Abay Hawa. So, paano kayo panganak ni Abay Hawa? Hindi ba? Sabi mo sabihin, Brad, lahat ng tao ay nasa laman. Oo naman. Lahat ng tao dito pinanganak. Wala naman tayong pinanggalingan eh. Dito lahat, di ba? Yung ipinanganak ng laman, laman nga. Yung ipinanganak ng Espiritu, Espiritu nga. So, ibig sabihin, hanggat hindi ka ipinapanganak sa Espiritu, laman ka. Yung nature ng pagiging isang laman, nasa iyo. Kaya hindi ako nagtataka. Bakit hindi ako nagtataka? Lima, nasa kapulungan ka. At yung kilos mo, yung gawa mo, panglaman pa rin. Sinasabi na nga niya eh. Yun daw ipinanganak ng laman, laman nga. Ba't magtataka? Kahit naman mapakinggan mo araw-araw yung pangaral at kung ikaw pa rin ay nasa laman at wala yung Espiritu, hindi ka kailanman mababago. Kahit na taon, taon ka nang nakikinig, nanonood, laman ka. Mas matimbang yung gawa ng laman kaysa doon sa Espiritu. Baliwala sa iyo yung sinasabi niya, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito. Baliwala yun. Mag-iimpok ako para sa future ko, future ng aking mga anak, future ng aking mga apo. Yun ang mindset ng laman. Hindi niya nga alam yung araw ng bukas. Hindi niya alam. Kaya nga pagka sasabihin mong huwag mag-impok, tutol na kagad yung laman eh. Di ba? Yung laman, tutol na kagad. Doon sa sinasabing pag-impok. Sabi niya, mag-impok kayo doon sa langit. Hindi dito. Pwede ka nang magkaroon dito eh. O gamitin mo lamang siyang tools para makagawa ka ng kabutihan sa iyong kapwa. Pero yung impokin mo, sakimin mo, ipagdamot mo, diba? Ano mangyayari doon sa inimpok mo? Dito ka nag-impok. Hindi ka nag-impok kay Abay Hawa. Yan dapat, gagamitin lang natin bilang tools. Kasi nandito pa tayo eh. O di gamitin lang natin. Gagamitin ba natin, Brad, siya sa pagpapatayo ng simbahan? Hindi. Bakit
Bakit mo gagamitin niya sa pagpapatayo ng simbahan, kapilya, katedral? Ha? Wala namang utos. Gamitin natin yan doon sa itinayo niya. Ano yun? Yung mga tao, yung mga kapulungan. Kaya nga may sinabi si Pablo dito sa Galacia. Tingnan niyo sa 2, sabi niya. 7. Sa halip kinilala nila na ipinagkatiwala sa akin ang pangangaral ng magandang balita sa mga hintil. Yan. Kaya magkaiba yung pangangaral ni Pablo at magkaiba yung pangangaral nila Pedro. Ano ang pagkakaiba? Tingnan niyo kung paano ipinagkatiwala kay Pedro ang pangangaral ng magandang balita sa mga Hudyo. O di magkaiba sila. Ang Diyos na nagbigay ng kapangyarihan kay Pedro na mangaral sa mga Hudyo, siya ring nagbigay sa akin ng kapangyarihan mangaral sa mga hintil. Nakita ni Santiago, Pedro at Juan na mga kinikilalang haligi ng kapulungan ang kagandahang loob na ibinigay sa akin. Kaya kami ni Bernabe ay buong puso nilang tinanggap bilang mga kamanggagawa. Pinagkasundoan namin na kami sa mga hintil, mga ngaral, sila naman ay sa mga Hudyo. Jis, ang hiling lamang nila, huwag naming kakaligtaan ang mga dukha na siya namang masikap kung ginagawa. Yun. Kalinsabay ng pangaral, yung mga dukha, huwag kaliligtaan. So, hindi simbahan. Hindi templo, hindi kapilya, katedral, moske. Yung mga dukha, tao. Huwag kalilimutan. Ano nangyari? Kinaligtaan. Ang ginawa ng laman, kontra nga sa espiritu, patayo ng templo, simbahan. Ano kinaligtaan? Yung mga miyembrong nahihirap. Aba, may isang samahan nakapag-donate ng 4 na milyon sa militar. Meron akong kopya Nakapag-donate ng 4 na milyon, pagkatapos yung mga miyembro pumipila sa PCSO, doon sa mga gobyernong ospital, pero nakapag-donate ng 4 na milyon. Anong klase pag-iisip meron sila? Laman. Simple lang laman. O yan, pakatandaan natin mga kapatid, hanggat tayo hindi ipinapanganak sa espiritu, mananatili yung pagiging laman. Ano ba yung laman, Brad? Makasarili. Di ba? Yung nga, madamot, makasarili. Puro ako, akin yan, ako yan. Di ba? Sabi niya, huwag kayong mag-impok dito sa mundong ito. Di magnanakaw rito. Pero yun ba sinunod? Hindi. Kakita niyo yung mga politiko, congressman, senador, mayor, o nasa puro laman. Mapa-oposisyon. Di ba? O yung nanunungkulan. Lahat yan nasa laman. Wala kang dapat panigan dyan. Puro laman yung mga yan. So yan po mga kapatid. Alam pagkakaiba? Pamalaki. Malaki ang pagkakaiba sa pangangaral ng unang siglo. Yun para sa mga Hudyo. Sa panahon natin, yun yung para sa ating mga hintil. At doon sa atin, may pagtawag. May pagpili. Hindi tayo naging bunga na katulad ng ginagawa ng mga reliyon na pangangaral nila. Diba? Kung saan-saan dako ng mundo sila nangangaral Kasi Mateo 28 Hindi pala naman sila ang inutusan. Hindi namumuhay sila sa kasinungalingan. No? Ayun mga kapatid sana nakatulong, malaking tulong. Hindi ba?
Oh, may balik na naman siya. Dito nga ho. Sa... Brad Fortunato Juarez, Sister Elizabeth Dens, Cecil Mañoso, Sister Elizabeth Dens, Brad Wilfredo Bedes, kasama natin si Brad Pedro at Dominga Bedes, Fortunato Juarez, Sister Maria Victoria Morales, Sister Cristina Juarez, Shirley Bandojo Abrera, Jen L. Juarez, Leonardo Corsiga. Pinangangaral po nila ang salita para kumita ng malaking pera. Yun na nga ho, yung ating sinabi kanina. Kasi hindi nila kayang gawin yung bagay ng Espiritu, kaya sa panglaman. Pero kung kukunin yung talatang yun, ipangangalakal mo yung talatang. Ipinangalakal talaga nila yun, yung Mateo 28. Ipinangalakal mo talaga yan. Yung unang Korinto 16:1-2, ipinangalakal din yan. Yung Malakias 3:10, ipinangalakal din ng mga nasa laman. Nasa laman eh. Andun yung kasakiman eh. Oh. Lahat ng reliyon. Ginagamit yung mga talata dahil sa kasakiman, dahil sa laman. Kaya nga ang hatol ni Abayawa dyan, kamatayan. Hindi na ho yan makakakita ng salitang liwanag. Mamamatay na sila, katulad ng kanilang mga founder, na hindi na makikita kung ano yung liwanag. Dahil ngayon parang buhay sila, nasa dilim eh. Hindi ba? Brad Fernando Pronevo Abellera. At yan ang napakabigat na dumating sa isang tao, yung inaakala mo na ikaw ay nakapaglilingkod sa kay Abayawa, yung pala hindi. Dahil ang ginagawa mo ay yung opinion mo na lang. Ayaw mo nung sinasabi niya. Katulad ng sinasabi ni Pablo, huwag ninyong wikang, ang hiling lamang nila ay huwag nating kaligtaan ang mga dukha na siya naming masikap na ginagawa. Di ba? Oo. LC Masong, magandang hapon. Rosana Rose. Brad Ezekiel Umali. Sergio LD, magandang hapon. Brad Milano Umali. Ipinakikipaglaban pa nga ng debate at patayan bro ang doktrina nila dahil ang buong asa nila, tama sila. Hindi ba totoo? Kaya nga, sinasabi ko na, sino ang mag-iisip ng isang reliyon na yung kanilang ginagawa mali? Natural, wala. Ang alam nila, kay Muslim ka, INC ka, ADD ka, ang alam nila talagang tama sila. Di ba? Pero pagka binuklat mo na at pinagkalooban ka na bayahawan ng Espiritu, makikita mo maling-mali pala yung pinagagawa nila. Di ba? Oo. Brother Mondo Mali. Paano kaya bro, pag naririnig ng mga reliyon ng talatang yan, na hindi naniniwala sa Kristo, ano kaya nasa isip nila? Matalino pa naman ang mga yon, hindi nila maunawan. Matatalino sila sa panglamang aspeto, pero pagdating sa spiritual, yun nga, wala, bulag sila eh. Bingi, bulag ang mga reliyon pagdating niyan. Kaya kita mo, lahat ng aral nila, doktrina nila, hindi naman talaga mababasa yung sinasabi ng kasulatan. Sister Maria Victoria Morales, magandang hapon. Rosana Rose, mga walang awa sa tao, walang pagmamahal sa kapwa-tao. Laman kasi sis. Kaya sinasabi natin, ang isang nasa laman, wala namang pag-ibig sa kapwa yan eh. Kaya kung halimbawa, nalaman mo, may nangangailangan at ikaw ay bigi ka pa rin doon sa pangangailangan noong nangangailangan, o
or bulag ka pa rin, ibig sabihin, laman ka. Bakit? Kasi meron ng kukurot sa puso mo pagka ikaw ay meron ng espiritu, may banal na espiritu, meron na merong mag-ano sa'yo na hindi sa pakitang tawa, kasi nakita natin sa mundong ito talagang yung pagtulong nila, yung donasyon, pinakikita O magkaiba rin. Sa reliyon, ipinakikita nila yung tulong. Sa kapulungan, iba. Hanggat maaari, inililihim na si Abay Yahweh na lang ang makakita at makakita. Kasi galing din sa kanya Yung itinutulong natin, galing din sa kanya. Hindi lang maintindihan nung marami, bakit galing sa kanya? Bakit hindi ho? Binibigay niya, yung bigay niyang buhay sa atin, na parang ating ipanghanap buhay. Kasi kung hindi na tayo bibigyan ng buhay, makapaghahanap buhay pa ba tayo? Magkakaroon pa ba tayo ng pera? Magkakaroon pa ba tayo ng ipon? Di wala na. Ibig sabihin, bunga, yung ibinibigay natin, na tulong, yan ay bunga dahil kay Abay Yahweh. Kasi binigay niya tayo ng buhay para makapaghanap buhay at yung pinaghanap buhayan natin, yung kaunting kapiraso o kapiraso. Hindi naman lahat kapiraso lang na naitutulong natin. Kaya Abay Yahweh rin galing Ginagawa lamang ho tayo niya na tagapangalaga nung kanyang pag-aari. Di ba? Steward, katiwala. So bilang katiwala, nung bagay na ibinigay niya sa atin, tapos ipagdadamot mo ngayon sa tao na nangangailangan. Lalo na sa pamilya mo. Di ba? May mga taong ganun kahit sa pamilya na madamot. Ay nakita mo yung iyong halimbawa ay kapatid, nangangailangan ng tulong. Meron ka naman. Di tulungan. Minsan, Brad, hindi naman siya nagsasalita. Minsan ang tao talagang hindi nagsasalita. Yung bang hiya. Yun ang pinakamahirap sa lahat yung hiya. Na wala na, gipit na, pero dahil dun sa hiya. Diba? Talaga hindi siya makapagsalita. Pag meron ka namang espiritu, meron ka namang discerning, malalaman mo. Mabigat pag wala. Pag wala kang discerning o wala yung espiritu, kahit na yan ay nakikita mo na hirap na, bahala ka sa buhay mo. Yan yung laman. Ano yung laman? Sister Maria Victoria, ask ko lang po bro, yung pamilya natin, wala sa kapulungan. Yung isa sa atin, pwede pa ba tayo tumulong sa pamilya ng ating kapatiran? Salamat. Oo naman, yung Galacia 6, halimbawa, yung pamilya natin, wala sa kapulungan. Pamilya natin ho yan Di ba? Kung pamilya natin, dapat nga ho natin tulungan yun dahil pamilya natin yan Kaya ho tayo ginawang pamilya, magtulungan. Ito, pagka tayo ay meron talagang espiritu, sabi niyo, Galacia 6:10, kaya nga samantalang tayo may pagkakataon, magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. Di kasama na dyan ho yung pamilya natin. Kung hindi man siya mananampalataya, kasama siya dun sa lahat. Hindi man pamilya natin, meron tayong nakita na hindi nating kapamilya at nangangailangan at meron tayo rin naman at pinagkalooban tayo ni Abay Yahweh, yung kaunting tulong, wala naman ho kasing tao na ang tulong niya yung lahat hindi ho, wala naman ho sigurong gano'n. Di ba, nakita niyo ba yung halimbawa, yung babaeng bao, ang ibinigay niya, yung ikabubuhay niya
Samantalang yung mga mayayaman, yun lang, sobra lang nung kanilang pera. Sobra lang ha. Samantalang yung isa, buong ikabubuhay na. Mahirap po yun. Pero yung buong ikabubuhay mo, ibibigay mo. By nature, ang tao ay, kumbaga sa sasakyan, laging merong reserba. Ayaw niya nung yung tamang-tama lang, ayaw niya, ginakala, may reserba talaga siya. Kung ano man ang mangyari, Brad. Hindi ba? By nature yun. Rosana Rose, paano Brad kung may isa kang pamilya na nasa laman, pwede mo bang tulungan? Ayun na, binasa ko sa Galatia 6:10. Hindi na ko pinag-uusapan dyan. Kasi pagka meron tayong espiritu, damay ho lahat. Pag meron kang espiritu, pag may laman ka, mamimili ka lang ng tutulungan mo. Alin yun? Yung, kaya ko tutulungan to dahil nasa abroad to. Pag dumating yung pagkakataon, baka naman bayaran ako o babayaran ako. Mamimili ng tutulungan. Yung isang walang espiritu or nasa laman. Sigurista ang nasa laman. Kaya nga ho, merong kontrata. Nakita niyo ba? Sa loan, may kontrata. Sa marriage contract, kontrata yan. Lahat ng bagay na panglaman may kontrata. Bakit? Ay walang sabi nga, hindi siya, yung sinasabi mo lang, walang tiwala ang tao sa kanyang kapwa. Bakit? Kasi ang katuwiran, hindi ka dapat magtiwala sa tao, hindi. Bakit? Bakit, Brad? Kasi, yung anino mo na nga, anino mo na siya. Pag sumapit ang dilim, iniiwan ka rin Iiwanan ka rin yung anino mo na yun. Sabi ba? Pero kung anino mo na, iiwanan ka pag sapit ng dilim. Saan ka nakakita ho nun? Sige nga, yan o yung sinasabi natin. Yung sarili mo bilang laman. Kaya maliban talagang ipanganak ka sa espiritu. Pag hindi ka pinanganak sa espiritu, walang pagbabago sa buhay mo. Diba? Dito sa kapulungan, aminado naman ako, meron na talagang mga ipinanganak sa espiritu rito. Meron. Sila ho yung ating mga nagiging katuwang sa pangaral. Para ibalita lang sa inyo. Masong LC, maraming salamat po sa aral, Brother Eman. Salamat din, kapatid. Ito yung aming binunsong kapatid. Brad Nolito Kuha, papurit pa salamat sa iyo lamang. Ano yung Brad Melchor? May pera ka po, may SS pa po. Yung pera mo sa SS, ikaw yung naghulog nun. Pera mo yun. Kaya, bukas kung lulamin na may away, tuloy po natin. Kalawang bahagi. Tatandaan natin, magkaiba ang pangangaral ng unang siglo sa panahon natin. Ganun din, yung mga reliyon na ipinakita ni Abayawa. Oo nga, no? So talagang walang reliyon na maliligtas sa kasalanan. Ibig sabihin, kung hindi ka naligtas sa kasalanan, hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Na kanilang ipinangangako doon sa kanilang mga miyembro. False hope. Pambira. Bilyon ang hindi magkakaroon at nagkaroon ng kaligtasan. Pero po ngayon yung pang nangamatay, yung mga puro ng reliyon, pamula pa nung panahon na yan, ikalawang siglo, ikatlong siglo, ikaapat na siglo, hanggang sa ikalabing-walong siglo, ikalabing-siyam, ikadalawampu, idalawamput-isa. Yan, sa panahon na natin.
Yung lahat ng founder ng reliyon, hindi nagkaroon ng kaligtasan yan. Bakit? Mali! Mali ang ipinangaral. Ang mga Muslim, ayaw kay Pablo, o di mali na kaagad. Ang OXC, mali ipinangaral, o di mali na naman. Mali na rin. No? Sige po, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pangalan ni Bayhawa, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang kapangyarihan at paghahari sa kauna ng panahon ngayon at magpakailanman. Patuloy po tayong ingatan, gabayan at pagpalaing ni Bayhawa, hindi sa lahat sa bagay na pang-spiritual. Uli, maraming pong salamat sa lahat po ng ating mga anon viewers. Salamat din po sa lahat po ng ating mga kapatiran. Brad Jesse Juarez, kaya talaga bro, ang espiritong ipinagkalob, hindi siya yung pag-attend lang o pagpunta sa simbahan. Totoo yun. Wala rin naman sa isa yung dadalo ka sa simbahan, makikinig ka ng misa, sa pastor, ministro. Wala sa isa. Wala. Bakit? Eh, puro kasi nungalingan din na maririnig mo eh. Di ba? Oh. Meron mo, ipangangaral mo yung Mateo 28, hindi naman pala kayo yun. Oh, di ba? Yan ay para doon sa mga Hudyo. Di ba? At nangyari na yung sinasabi ni Juan. Nangyari ho yun noong 70 AD. Lulita ko sige. Sige po, maraming salamat. Muli, sa lahat po ng inabot ng pangaral sa hapon pong ito, sa ating mga non-viewers, sa ating mga kapatiran, sa iba't ibang bansa, sa lahat po ng mga subscribers, followers nitong channel nito. Maraming salamat. Muli isang magandang hapon po sa ating lahat.